Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya mibiya si Jesus sa yuta dool sa Tiro ug milakaw lata sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea agi sa yuta sa Decapolis. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Hesus. Ug mihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot itapion niya sa tao. Busag ipahilayo siya ni Hesus sa mga tao o gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tao. Unya gitutuan niya ang iyang mga tudlo o iyang gihikap ang dila sa tao. Ug mihangad si Hesus sa langit nang hupaw siya og miingon sa tao, Efata, nga sa ato pa maabli ka. Diha makadungog na ang tao og naayo na siya sa iyang balatian og maayo nang musulti. Ug gipinahan silang tanan ni Hesus sa dili pagpanugilo niini kang bisan kinsa. Apan hilabihan hinuon nilang panugilo niini ug natingala pag-ayo ang tanan ug miingon sila, maayo gayud niya ang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang mga amang makasulti. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, malipayong adlaw nga Biyernes kaninyong tanan, Pebrero 13 karon katapusang adlaw sa retreat namong mga pari, no? Upat may ka grupo ang retreat karong simanaha mga igsoon. Una ang senior clergy sa Plasing Meadows Resort sa Dao-Dawis, Bohol. Ang young clergy, ang mga lagsik, tuwa sa Siargao Island sa Diocese of Surigao. Ang lower middle clergy, niya kami karon sa Dakbayan sa Cebu, sa Holy Family Retreat House, din sa Lahog. O ang upper middle clergy, tuwa sila karon sa Mabugnaw nga Dakbayan, sa Northern Philippines, sa Dakbayan sa Baguio. Sa Ebanghelyo karon, gikan gihapon sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 7, Tudling, 31 to 37, nagisgot kini og the healing of the deaf-mute. Amang nga buta. Sakto ba ko? Amang nga bungol. Dili amang nga buta, kay deaf-mute man. Healing of the deaf-mute. Unya, katingalahan din kay ang pag-ayo ni Jesus kabantay mo, anam-anam. Kasabot ba mong anam-anam? Wa kashaa. Di ba sa Ebanghelyo sa maging adlaw, katong giayo ni Jesus ang anak sa babae nga taga Syria o taga Phoenicia, ingon ra Ginoo uli na sa insukaw. Naadyo na imong anak, king layas nagyawa. But ang karon, this is a gradual, puti pasabot anam-anam, process of healing. Tanawon nato ni kay papalandungan nato ni kada usa. Primero, number 1, gipahilayo siya ni Jesus sa mga tao. Ngano man mga igsuon nga gipalayo man ang gining deaf mute gikan sa mga tao. Nganong wa man ni adjuha sa daghan sa mga tao? Ngano man? Amo kay ba ngano? Matud pa sa mga Bible scholars, focus. Aron makabati ang deaf mute nga itagaan siya special consideration o special care sa Ginoo. Gitahod sa Ginoo, giila sa Ginoo ang iyahang pagkatao. Kay gadto sa dito sa daghang mga tao, alingungog, samok, daghang aliwaros, daghang gasinggit-singgit, gipahilayo siya sa mga tao. Ikaduha, gikulkog niya ang tudlo. Gikulkog ang tudlo ni Jesus sa dunggan sa tao. Nganong gikukog man? Tungod kay, this is part of the ancient belief nga ang usa ka kapansanan, usa ka impairment sa atong physical nga lawas, kaya physical disability na to, gato ang ancient peoples nga naay demon nga na-trap. Kay deaf man siya, di iyang gikukog ang kamot sa Ginoong Hesus. Aron ang mga daotang espiritu nga na-trap dito sa dunggan, sa eardrum, sa maong deaf mute, makagawas. Muna ilang ancient thinking, primitive thinking na sa mga Hudiyo. Nga wherever there is an abnormality, there is an impairment in any part of the human body, there is a demon that is trapped in there. So, gikukog na sabtan ninyo. Sunod, ikatulo, gitutuan niya ang iyang mga tudlo o gihikap ang dila sa tao. So, same principle. Gihikap ni jag dila. Niya gitutuan, gilawayan. Kaya nga naman, ang dila nga di kasulti, miyot, gatuo po na mga Hudiyo kaniadto,
ang ancient Jews or ancient peoples, they believe nga og di kasulti ang dila gipugnan as demonyo, na demon nga hingsuksok sa dila nga di mo yung nakaingon nga di makasulti ang tao. Unaingon na Ginoong Jesucristo, Ephata, maabli ka. Piskan niya pamalandungan, gipahilayo, unya gikukog, gihikap, unya gitutuan. All the elements of ancient healing, process of healing are present in today's gospel reading. Masa may mapamalandungan niini sa tagsa-tag sa kakinabuhi. When we speak of healing, dear friends, healing is something that is integral. Mga ingon ng atong Ginoong Jesucristo nga maabli ka. Pag-ingon sa atong Ginoong Jesucristo, be open. Buti pasabot nga you are freed. You are freed from all factors that bind you, from all factors that hinder you from living a normal life. Muna healing. Nga usahay, mo ingon man ta, mga isuon nga, Father, gipasaylo naman nanaw si Jah. Pero di man ko ganahan, pagkiguban siya, mo sipok man ang magkakita niya. Ingon na Ginoo karon, be open. Ephata, maabli ka. Abliha imong kasing-kasing. Gagakauli naman mo. So ngano pa man nga magbaton pa man ka og mga kaligot-got. Ephata, be open. Usahay na yung mga tao nga atong bungulan, na yung mga tao nga atong dumtan, na yung mga tao nga di nato tingugan. Bisag magbangga ta diya sa simbahan, di gyapon ta mo istorya kay lagi kapasulabi ang atong garbo. Sa gingon sa Ginoo karon, Ephata, be open. Sa organizations nato, sa cluster, sa atong gitrabahuan sa opisina, we have a lot of disagreements. We have a lot of misunderstandings. Na gitawag sa in English o communication gap. Mga magtiayon, di na magduog, di na magdungan og kaon, di na magpahibaw-anay og unsay asa sila manglakaw niya may tag unsa may nakaingon ana, Father, na may communication gap. Ingon na Ginoong Jesucristo, be open. Ephata. Initiate something that will lead us to greater openness. Daghang mga tao karon ang dili open. Daghang po mga tao aron nga murag duwa sa una close, open, close, open, close, unsa open na pod. Why? Sense of stability. Pero ang Ginoo gusto nga kanunay ablita. Be open. Kay diha sa atong openness makakita kita og higayunan nga ang tanang nga mga bahin sa atong kinabuhi manormal. Mabalik sa unsay angayan ug unsay insakto, ug unsay haom, ug unsay tukma. Ephata, be open. Saman sa imong kinabuhi, kinsa man mga tawhana imong gisirad-an sa imong kasing-kasing. Kinsa man sa imong mga silingan ang wa nimo ablihi sa panahon nga manuktok sa imong panimahay. Kinsa man sa imong mga igsoon o kabrintihan nga di ka moabli sa mga panahon nga sila na ituyo nimo. Sa simbahan makabati ba ka sa imong parokya nga open ang parokya nimo? Kumusta man atong parokya? Abli ba atong parokya sa mga kabos, sa mga way tingog o way grado, or abli lang alang sa mga dato? Ephata, be open. Daigon ng Dios, salamatan nato sa adlaw-adlaw.